The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Then they came to Capernaum, and on the Sabbath, Jesus entered the synagogue and taught. The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority, and not as the scribes. In their synagogue was a man with an unclean spirit. He cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Jesus rebuked him and said, "Quiet, come out of him." The unclean spirit convulsed him, and with a loud cry came out of him. All were amazed and asked one another, "What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits, and they obey him." His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang otoridad na ginagamit po sa paglilingkod at pagmamahal ay nakakapagpalaya ng tao. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, paano po natin ginagamit ang ating mga otoridad? Karaniwan na kapag pinag-usapan ng otoridad, ang mapasok sa ating isipan, ang mga tao may otoridad ay ang mga tao mayroong expertise sa isang larangan o sa isang gawain. Kapag halimbawa ay pinag-usapan ng tungkol sa kaalaman o karunungan, ang may otoridad diyan ay mga universities o mga higher institutions of learning. Sila ang nagsasaliksik tungkol sa iba't ibang siyensya. Sila ang patuloy na nagtataguyod upang malaman natin ang iba't ibang karunungan, ang mga paaralan. Kapag pinag-usapan ng tungkol sa tradisyon sa ating simbahan, ang tinuturing na may otoridad ay ang mga obispo. Ang mga obispo ang tagapangalaga ng ating tradisyon. Kapag pinag-usapan naman po ang tungkol sa karanasan, kayo pong mga laiko ang may otoridad dyan, sapagkat napakaluwang at napakarami ng inyong karanasan sa buhay, kaya maaari din po kayong magsalita tungkol sa inyong otoridad batay sa inyong karanasan. Karaniwan na, ang otoridad ay tinitingnan sa dalawang pamamaraan. Ang una po ay tinatawag na positional authority. Ang isang tayo may otoridad sapagkat siyang nakapwesto, siyang nakaupo ngayon. Yun nga lamang, sinasabi lagi na medyo may danger, may panganib ang ganitong otoridad. Yung ikaw ay napakataas at maaaring mahirapan ng mga taong ikaw ay maabot. Kaya sinasabi natin o naririnig natin palagi, sinasabi ng iba, ang hirap naman niyang abutin, pagkataas-taas na niya. Hindi ko na siya kayang arukin, no? Itong otoridad nito ay yung otoridad na nagsasabi sa atin, sumunod ka na lamang kasi ako ngayon nasa pwesto. Itong otoridad na he did not earn it because of respect, pero dapat kang sumunod at kaya pinasusunod dahil siya ang nakaupo. Itong otoridad nito, maaring itong ginagamit ng mga Pariseyo at Eskriba sa ating Ebanghelyo o nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Katunayan, ang ibig sabihin ng Pariseyo ay the separated ones. Sila ay mga taong inihiwalay nila ang kanilang sarili doon sa mga mamamayan. At ibang tingin nila doon sa kanilang mga pinaglilingkuran. Dahil sila ay mataas, maaari lang makita ang kanilang pinaglilingkuran ng mga inferior. Inferior sa karunungan. Sabi nila, kami lang ang nag-aral ng batas, kayo hindi marunong sa batas.
sumunod lang kayo sa aking ididikta, sa aking sasabihin. Tinitingnan nila yung mga pinaglilingkuran na mas mababa sa kanila, o tinitingnan nila yung pinaglilingkuran ng mga makasalanan at hindi karapat-dapat, at sila lamang ang dapat pakinggan. Positional authority. Hindi ganitong otoridad ang prinaktis o ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sa katunayan, lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Pero laging sinasabi, Jesus Christ did not deem equality with God something to be grasped at. Hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa Diyos. Sa katunayan, siya'y nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin, kasama natin. Ang tawag sa otoridad nito ay relational authority. Ang ating Panginoong Jesucristo naglilingkod. Ginagamit niya ang kanyang otoridad sa pakikisalamuha at paglilingkod sa kanyang kapwa. Yung may ketongin na hindi dapat lapitan, kanyang nilapitan. At hindi lang po niya nilapitan, hinawakan pa niya. Ang mga bulag, mga pilay, kanyang pinapagaling. Sa ating ebanghelyo ngayon, yung taong sinasapian ng masamang espiritu, abay kanyang tinulungan kahit na nandoon sa sinagoga, lugar kung saan ito'y lugar ng pagtuturo, pero kanyang pinagbigyan. Siya'y kasama ng mga tinuturing na makasalanan ng bayan, kasama niyang kumakain. So napakalapit ng ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang mga pinaglilingkuran, doon sa kanyang mga kasalamuha. Kaya marahil lahat sila'y nanggilalas, sila'y nagulat. Ang sabi nila, bagong otoridad, ano ito? Hindi sila makapaniwala na merong taong kanilang kakampi, merong taong kanilang kasama, merong taong nakakaintindi sa kanila. Yung ganitong uri ng otoridad, hindi po ba't napakasarap na kasama? Ito yung otoridad na sasabihin sa iyo kung anong kanyang vision, mission, kung ano ang kanyang pangarap para sa iyo. Sasabihin niya sa iyo kung anong mga pamamaraan at hakbangin upang marating ang inyong pangarap. Ito yung taong maaring sabihin din sa iyo kung anong kanyang kahinaan, kung anong kanyang failings, kung anong kanyang mga pagkukulang. Pero marahil yung taong hihingi sa iyo ng tulong, hindi po ba't napakasarap kung nasa otoridad ay very transparent? No? Pakiramdam mo, talagang kaibigan mo siya. At ganoon ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, hindi ko na kayo tinuturing ng mga alipin. Tinuturing ko kayo bilang aking mga kaibigan. At pagkatapos, tumawag pa siya ng mga alagad. Inorganize niya 12 apostoles. At binigyan sila ng kapangyarihan. Otoridad na marunong mag-delegate. Merong isang manager na nagsabi, isa sa failure ng mga taong nasa authority ay kapag hindi marunong mag-delegate, sinosolo lahat ng trabaho at sasabihin, ako na nga lang ang gagawa nito, wala ka naman alam. At hindi rin marunong mag-organize sapagkat nag-aaway-away yung mga taong kanyang kasama at hindi rin marunong mag-manage ng time. Ang ating Panginoong Jesucristo marunong kumilala ng pangangailangan ng iba, marunong magbahagi ng kanyang kapangyarihan, hindi po siya mayabang. Kapag iniisip mo na ikaw na lamang ang gagawa ng lahat sapagkat baka magkamali yung iba, di po ba isang kayabangan? Ang ating Panginoong Jesucristo, maganda ang kanyang pakikipagrelasyon, maging doon sa taong kanyang pinaglilingkuran. At silang lahat ay namangha sa kanyang otoridad. Namangha sila sapagkat tinitingnan sila ng may katotohanan. Malinaw ang kanyang sinasabi sapagkat sinasabi niya ng walang takot. Kapag ikaw po ay may takot sa buhay,
meron kang pinoprotektahan, mahirap makitang katotohanan, mukhang lumalabo. Halimbawang meron kang kadil, no? At pagkatapos ikaw ay may hihinging pabor, makikipag-usap ka, marami kang bagay na iiwas sapagkat ang iniisip mo ay yung interest mo, yung pabor na hihingin mo, lumalabo ang katotohanan. Lalo na kung natatakot ka, ang ating Panginoong Kristo may otoridad sapagkat katotohanan ng kanyang sinasabi nang walang takot. Hanggang sa huli, kanya tuloy pinagbayaran ng kanyang sariling buhay. Higit sa lahat, ang ating Panginoong Kristo ay may otoridad sapagkat ang kanyang ginagawa ay bumubukal sa kanyang puso. Isa lamang ang dahilan, sapagkat siya'y labis na nagmamahal, lalo na sa mga taong nangailangan, may hirap, may mga karamdaman. So sa kanyang pangaral at pagpapagaling, makikita po natin na ginagamit lamang ng ating Panginoong Kristo ang otoridad sa dalawang bagay, sa paglilingkod at sa labis na pagmamahal sa kanyang kapwa. At ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nakaranas na silang lahat ay lumalaya. Lahat din po tayo ay may kanya-kanyang otoridad sa buhay nito. Yung mga magulang, may otoridad po kayo sa inyong mga anak. Paano po natin ginagamit? Natatakot po ba sila sa atin o tayo kanilang minamahal? Maring iba'y naglilingkod sa bayan. Maring iba'y simpleng tao, pero may mga taong nasa ilalim ninyo, nakapaloob sa inyo, sumusunod din sa inyo. Kapag ginagamit natin ang ating otoridad, ano po ang kanilang nararamdaman? Pinaparamdam ba natin na sila'y inferior, mas mababa sa atin? O ang kanilang nararamdaman ay ang katulad sa ating Panginoong Kristo na ang ating lamang hangarin ay ang wagas na paglilingkod na sila'y mapabuti sapagkat ang ating laging iniisip ay ang kanilang kapakanan. Panalangin po natin sa Panginoong Diyos na tayo po'y bigyan ng grasya, ng biyaya na ang ating otoridad ay gamitin natin palagi sa pagpapalaya ng ating kapwa sa pamagitan ng wagas na pagmamahal at paglilingkod sa isa't isa.